nagde-desire pa ng presensya ng Diyos, sige po, itaas po natin ang ating mga kamay and let us welcome the presence of the Holy Spirit right now. Come on, invite the presence of our God. Come on, church, open up your mouth. Welcome in this place the presence of our God. Come on, purihin mo ang Panginoon. Oh, Diyos. Pinupuri ka namin, oh Jesus. Dinadakila ka. Ikaw ang nais ng mga puso namin, oh Panginoon. Lord, we hunger for your presence right now. Come move in our midst, oh God. We welcome you in this place, oh Holy Spirit. Let your fire fall down, Panginoon, sa gusaling ito. Iparanas mo ang kapangyarihan mo, ang presensya mo, Panginoon. Today we are going to worship you with all of our hearts, with all of our minds, ng buong puso at buhay namin, Panginoon. Itataas ka namin, O Diyos. Oh Lord, right now, we welcome you in this place, O God. We welcome your presence. Nothing else but your presence, Lord, ang dinidesire namin sa gabing ito. Lord, katagpuin mo po kami, Panginoon. Ang nais ng puso namin ay ikaw, O Diyos. Ang nais ng puso namin, Panginoon, ay yung presensya mo na nagliliyab dito sa puso namin, Panginoon. Wala nang iba. Walang iba, Panginoon. Wala kaming ibang itataas sa gabing ito, kundi ikaw. Ikaw ang nais namin. Ikaw ang nais namin, Panginoon. Tinataas ka namin, O Diyos. Pinapupurihan sa gabing ito. Walang iba kundi ikaw. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Church, sino dito naniniwala na walang imposible sa Diyos? Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by. Sabay-sabay tayo lahat. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. Come on, let's declare. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, here with me. I know that you can do anything. Through you I can
once again. I'm not gonna live by what I see. I'm living by faith. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. Come on right now. Sa oras na ito, sino naniniwala na ang Diyos na sinasamba natin ay ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat? Naniniwala ba kayo na walang mahirap at walang imposible sa Kanya? So right now, as we sing this song, sabay-sabay po natin i-declare. I-declare natin ito by faith. I-declare natin ito with all of our hearts. Okay lang ba? Sabay-sabay tayo sa oras na ito. Let's sing, I believe. I believe, I believe. And I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe. Come on, church. Declare it with all of your faith right now. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. I believe, whoa. I believe, I believe. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing, let's sing, I believe. And I believe, I believe. And I believe in you. I believe. And I believe. And I believe in you. I believe. And I believe in you. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa gabing ito. You want more? You want more? Sing, I believe. And I believe. I believe in you. I believe. And I believe. Come on, declare with all of your heart. I believe. And I believe in you. I believe. And I believe. Come on, right now, tatalo tayo lahat. And I believe. Whoa. And I believe. I believe in you. Through you, I can do anything. Yes, Lord, I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hallelujah, Lord Jesus.
Nothing is impossible with you, Panginoon. Come on, right now, as we continue to worship our God, truly, napakabuti ng Diyos. At dahil walang imposible sa Kanya, there is nothing else and no one else we can lay down our foundation ng buhay natin kundi sa Panginoon lamang. Only in Him we can entrust our lives. Dahil ang Diyos na meron tayo sa oras na ito, sa buhay natin ay ang Diyos na talagang nangangalaga, nagmamahal ng walang kapantay, walang katumbas sa atin. So right now, let's worship Jesus. Come on, sa oras na ito, as we sing this song, let's make this our personal declaration na Lord, we will build our lives to you, Panginoon. So, Jesus. I worship you, Lord. I worship you. Song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Sing Jesus. Jesus, the name above. Yes, Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, sing worthy, worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Sing
trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you. Put trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Yes, Jesus, we continue to worship you because you are worthy of it all, Panginoon. Worthy ka ng aming pagpupuri. Lord, hindi na baling magutom kami physically, basta punong-puno kami ng presensya mo, Panginoon. Hindi na baling manghina kami, basta lumalakas kami sa pananampalataya namin sa iyo. And Lord, right now, we just wanna lay, Lord, our worship to you, Panginoon, sa gabing ito. Lord, kasi deserve mo ang lahat ng ito, Panginoon. Nothing else, Lord God. Lord, gusto ka naming purihin, Panginoon, ng buong puso namin. Itaas ng buong buhay namin, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Salamat po, O Diyos. Lord, we pray, Panginoon, na maging mabangong samyo ang worship namin, Lord, sa gabing ito. And all the saints and angels, we bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. And all the saints and angels
Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, day and night, night and day, oh, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. Come on, church, purihin mo ang Panginoon. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Oh, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Let's continue in the presence of our God. God is here. The glorious presence of God is here. Come on, church. Let's continue in the presence of our whole God, because in His presence there is healing. Come on. Ready your heart. Ready your faith. God is going to heal you. Come on. Come on, God is here. Ang makapal na presensya ng Diyos ang mararanasan mo. And God will heal you right now. God is moving. Come on. Kung handa ka na kapatid, na tanggapin mo ang pagpapagaling ng Diyos. Believe that God, ano man yung karamdaman mo, na pumipigil sa'yo kaya hindi ka makapag-go. Give it to God. Surrender it to Jesus. Believe that God heals you. Whatever it is. Masakit ba yung likod mo? God, come on. Let's touch the throne of God. Malapit lang siya sa'yo. Andyan siya sa'yo. Itaas mo yung kamay mo sa Kanya. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko ng kagalingan. Lord, gusto ko gumaling. Dahil gagamitin mo pa ako, Panginoon. Hindi po pwede na may humahad lang. God will heal you right now. Touch your head. Touch anything on you na mayroon kang nararamdaman. Na humahad lang to, na lagi kang nag-aalinlangan. Lord, hindi ko kaya. Lord, hindi ko kaya. But right now, believe. God heals you. Kaya mo na, kapatid, kasi nasa iyo na ang pagpapagaling ng Panginoon. Hallelujah. God will heal you. Your brokenness. Ano man yung bagay na pumipigil sa iyo because of your brokenness in the past. God is restoring you right now. Come on, let's worship the Lord. God is here. Ang makapal na presensya ng Diyos ang magbibigay kagalingan sa iyo. God, you're powerful, God. Receive it, receive. Say it to God, Lord, thank you, I am healed.
Come on, you can cry out to God. Be desperate in His presence. Say to God, Lord, I am healed right now. Declare it. Declare your faith that you are healed right now. Come on, pinagaling ka ng Panginoon. And you can pray now to those people in your campuses. Pray, may pinapakita sa iyo ang Lord. Someone in your school, someone in your campus, Lord, he needs healing. She needs healing coming through. Panalangin mo yung campus mo that God will bring healing to the broken heart. That they may find Jesus that will bring healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, pray for our campuses. Saan ka ba naandun ng campus ka? Nasaan ang anak mo? Nasaan ang kapatid mo? Pray for that. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Lord, we also pray for our community, Panginoon. Sa kalaman nandun, kapatid, pray for your community. Pray for the place where you're in. Meron kang kapitbahay na nangangailangan ng panalangin. Abutin mo siya. Abutin mo ng panalangin right now. Itaas mo siya sa Lord. Itaas mo sa Panginoon. Hallelujah. Believe. Believe that God heals you. There is healing in the presence of our God. Let's pray. God, thank you, Lord, for your healing. Thank you, God. Thank you, Jesus. Come on, hallelujah. Come on, let's pray. Let's pray for our congregation. Pray for our congregation. Pray that everyone may truly, fully receive healing coming from the Lord. Kasi nire-ready ka lang, Lord. Nire-ready ka ng Panginoon sa malaking gagawin niya. God, you are here. We thank you for the healing that you gave me. Salamat, Panginoon. We thank you, Jesus. We declare that I am healed. I declare that my campuses are healed. I declare that my community are healed in the name of Jesus. Hallelujah. Paggamit ka ngayon sa Panginoon. Because pinalakas ka ng Diyos. Pinagaling ka ng Panginoon. Expand. Expand. Come on. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating makapangyarihang Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Sapagkat siya ay ating Panginoon. God, we worship you. Thank you, God. Come on. Hallelujah, Jesus. Kapatid, pinagaling ka ng Panginoon. And now, palalayain ka ng ating Panginoon. We praise you, God. Right now, nakaranas ka ng kagalingan. Nakaranas ka ng kagalingan sa Panginoon. Ngayon, nakaranas tayo ng kalayaan. Ini-invite ko ang lahat. Nagagawa tayo ng isang gesture. Luluhod ka ngayon, gabing ito. Diba? Luluhod ka. Dahil meron kang mga tinatago ngayon ng mga bandages dyan. Diba? Mga hidden sin. Meron ka pa dyan mga bitterness sa puso mo. Okay? Mga angry issues sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. May inggit ka sa mga posisyon ng mga katrabaho mo, sa mga kaibigan mo. Meron ka identity crisis, addiction sa pornography, sa mga vices. Right now, surrender mo yan sa Panginoon. May pagkakataon ka para palayain ng Panginoon. You can kneel down sa oras na ito. Right now, iluhod mo yan sa Panginoon. Ilapit mo yan sa Panginoon. Lahat tayo ay luluhod. Lahat tayo ay luluhod. Jesus, Lord, patawarin mo. Ilapit mo yan sa Panginoon. You have an opportunity na isuko yan sa Panginoon. Nakaranas yan ng kagalingan at ngayong gabing to, papalarasin naman ng Lord ang kalayaan sa iyo.
pinapalaya ka ng Panginoon sa oras na ito. Dahil gagamitin ka ng Lord sa malaking gawain, sa campus, sa community, sa corporate. Kaya right now, magpalinis ka sa Panginoon, magpaayos ka ng puso mo. Ngayong oras na to, lapit naman natin yung campus. Meron dito sa mga campus, may fear and anxiety sa pagkakaroon ng takot sa future nila, failure, or social judgment. In the blood of Jesus, out! By the blood of Jesus, out! Academic and moral distraction, mas pinipili makipag-party, superficial friendship, over academic responsibility and personal growth. In the blood of Jesus, out! In the blood of Jesus. Negative mindset and emotions, deep resentment, bitterness, unforgiveness, feeling worthless, by the blood of Jesus, out. Religious bondages, peer pressure, trauma or past experience na unresolved, by the blood of Jesus, out. Lack of spiritual foundations, walang guidance, walang supportive ng mga community, by the blood of Jesus, out. Involvement sa occultism, by the blood of Jesus, out. 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 Right now, lapit naman natin ang mga corporate. Sa corporate, merong pride and self-centeredness, merong ego, seeking ng validation. Right now, by the blood of Jesus, out! Fear and stress, anxiety, burnout sa trabaho, fear na takot na magkamali, dishonest, by the blood of Jesus, out! Love of money, corruptions, dishonest, by the blood of Jesus, out! Anger, unforgiveness, bitterness, offense, right now by the blood of Jesus, out! Toxic relationship, toxic culture, uso ang chismis, inggit, manipulations, divisions sa trabaho, by the blood of Jesus, out! Identity struggle, merong insecurities, shame, people pleasing, by the blood of Jesus, out! Addictions, escape habits, yung addict sa alcohol, sa vices, sa social media, sa gaming, overreacting, by the blood of Jesus, out! Spiritual dryness, idolatry, lukewarmness, prayerless, by the blood of Jesus, out! Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Right now, let's pray naman sa ating community. Punong-puno lang kasinungalingan, nasanay na magsinungaling para matago lang yung mali. At yung mali, nagiging tama. By the blood of Jesus, out! Takot sa tao, hindi nakapagsalita ng totoo dahil takot ma-reject, napapagalitan, mawalan ng approval, kaya naghahanap ng approval sa ibang tao, by the blood of Jesus, out! Pride, ego, ayaw makinig, laging gusto siyang tama, by the blood of Jesus, out! Unforgiveness, nagiging harsh ang salita, sarcastic o tahimik pero masama ang loob, by the blood of Jesus, out! Chismis, paninirang puri, by the blood of Jesus, out! 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 Double mindset. Iba ang sinasabi, ibang ginagawa, walang integrity sa salita, by the blood of Jesus, out! Spiritual deafness,
Ayaw tumanggap ng koreksyon o payo kahit ito ay nakakabuti. By the blood of Jesus, out! By the blood of Jesus, lahat ng campuses, lahat ng corporate, lahat ng community, by the blood of Jesus, we will be protected sa lahat ng gawa ng kaaway sa gabi ito. Walang authority ang demonyo sa buhay ng bawat isa. Right now, na-receive mo na yung kalayaan mula sa Panginoon, yung kagalingan. Ngayon, ni-invite ko po kayong lahat tumayo at mag-worship sa Panginoon. Right now, as we receive healing from God, deserve ng Diyos na purihin siya. As you surrender, purihin mo ang Panginoon sa gabing ito. Lay down your worship to Him as you surrender everything to God right now. Come on, let's sing. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Lord, maraming salamat sa gabing ito. I-ready mo po kami sa mga gagawin mo pa. We're excited to hear your word tonight, Lord God, na papasok at mananaan sa buhay namin, Lord God. Ready our hearts tonight, Lord. Maraming salamat po sa gabing ito. Marami ka pang gagawin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In the name of Jesus, amen and amen and amen. Ayan. Amen. Hello po. Good evening, everyone. Okay lang pakibati mo ngayon katabi mo. Ayan, sabi mo magandang gabi. Ayan, gutom ka ba? Ayan, so sino po dito yung na-bless? Amen? Or talagang araw-araw binibless ni Lord, di ba? Sa dalawang araw na sinisik natin sa Lord. Amen? Amen. Ayan, so okay lang po ba i-appreciate natin. Grabe, no, si Lord. Palakpakan mo natin si Lord. And syempre, yung mga ministers po natin na talagang mga passionate, no, na nagsaserve sa Panginoon, no? Sila, yung mga intercessor, di ba? Palakpakan mo natin sila. Praise and worship, no, yung mga media, so lahat po, no? Salamat po sa servisyon niyo sa ating Panginoon at sa congregation natin. Okay? So, ngayon po, nasa anong day na po tayo? Day 3. Sinong gusto pa? Amen, di ba? More, no? So, naniniwala po ba kayo na talagang may ginagawa si Lord? No? May sinasagot na panalangin. Amen. Taas po nga kamay. Sino dito may mga answered prayer na? Amen. Parang nakita ko nandun na sa likod, na ilipat na. Yung mga answered prayer, no? And sa mga journal nyo, na-checkan nyo na, di ba? So, ayan. And marami pa po, no, nasasagutin si Lord. Okay? So, sa day 1 po natin, sige nga, may plus 10 sa langit. Ayan, ano po yung unang topic natin? It's about
Ayan, redeem to enlarge, di ba? Yung redemption to expansion. Di ba naintindihan natin doon na kahit pasaway ka, kahit broken ka, kahit sablay ka, di ba, pwede ka pa rin gamitin ni Lord kasi ni-redeem ka na niya. Di ba? Binago ka na niya. Okay? At kagabi, di ba? Grabe ang preacher natin. Nawala ng boses. Ngayon siya, pero kagabi, grabe yung healing ni Lord. Di ba? So, day 2 do, pinag-usapan natin is about enlarging our prayer and faith. No? So, pinakita ni Lord na hindi maliit ang plano niya para sa buhay natin. Tama ba? No? So, and for 2 days, na hindi malit ang plano niya sa buhay natin. Kaya kailangan nating laki-lakihan. Di ba? Ang panalangin at ang pananampalataya mo. Amen? Amen. Narinig ko nga kagabi, sabi, burahin mo yung maliit na prayer request mo dyan kasi malaki yung plano ni Lord. Diba? So, kailangan malaki. Okay? So, per tonight po, no, kailangan nating harapin ang isa pang napakahalagang, alam mo yon, katotohanan. Okay? That yes, enlargement is possible. Tama? Kasi di ba pag sinabing enlargement, meaning nito, ito yung process na may ginagawang something big. Okay? So bakit pa natin kailangan ng enlargement? Okay? Kasi enlargement po will make us grow. Hindi po ganito. Ayan. Ayan. So, pwede rin naman. Diba? So, alam mo yun, yung enlargement, alam mo yun, makakakita tayo ng mga big opportunities and we will make wise decisions. Tama ba? Amen? Kasi bakit? Pag wala pong enlargement, anong mangyayari sa'yo? Stuck ka. Okay? Makipot. Maliit. Diba? Limited ang buhay. Okay? Okay lang ba sabihin mo nga ulit, enlargement is possible? Amen. Pero alam mo ba na merong bagay na pwedeng mag-block ng enlargement sa buhay mo? Okay lang ba tanong mo sa akin, ano po yun? Sige, pakilabas natin. Huwag natin ipagdamot. Ayan, pakibasa. Unhealed heart. Aww, touch my heart mo. Ayan. Diba? Kapag ang puso mo ay hindi pa magaling, mahihirapan kang mag-enlarge. You know what? These things po, no, ito yung sinasabi ko kanina, it will make you stuck. It will make you unproductive, okay? It will make you fearful, paralyzed, and disabled. Okay, isipin mo na lang ganito. Araw-araw sinasabi sa Seek First, may malaking gagawin si Lord. No? Kaya lang, hanggang ngayon, may inaalagaan ka pa ring hurt. Hoy, di ba? Diba, isipin mo, ang laki-laki, ang layo-layo ng mga missions na gustong paglakaran sa'yo ni Lord. Kaya lang, hanggang ngayon, bitter ka. Okay? Huwag mo na tignan yung katabi mo. Sige. Diba, isipin mo, may gagawin na sana sa'yo si Lord sa pamilya mo. Di ba sa trabaho mo, saan pa sa school. Kaya lang, hanggang ngayon, nakatingin ka pa rin sa past trauma, sa past failures mo. Di ba, parang ganito, nagmo-moment ka, hindi ko talaga makakalimutan yung araw. January 14, 1995, no? Di ba talaga pinagalitan ako ng teacher ko sa classroom at simula nun, ayoko nang magsalita sa maraming tao. Ay, di ba? Parang may hugot ka doon, no? Alala mo yung moment. Di ba, and even actually kahit nakapag-life retreat na tayo, di ba doon sinuko na natin, no? Binigay na natin lahat. Kaya lang parang minsan may mga memories na nag-hold back pa rin sa atin. Tama ba? Parang feeling mo hindi ka pa rin magaling. Okay, alala mo pa rin yung hapde. Sige, kailangan natin diinan. Ramdam mo yung kirot, di ba? Yung oras at taon, di ba? At even yung mukha at boses ng tao na nakasakit sa'yo. Do you agree? Amen. Diba? Minsan alam mo naman Lord, alam kong may mas malaki kang plano. Alam ko mas matindi yun. Alam ko mas explosive. Sa mga explosive. Diba? Mas heavy, mas grabe. Diba? Kaya lang ito. Kaya lang may inaalagaan ka pang past memory. May inaalagaan kang sugat. Inaalagaan tampo. Inaalagaan, di ba, na mga pagkakamali dyan sa buhay mo. No? Nung day 1, sinasabi sa atin, we are redeemed. Di ba? Pinalaya ka na, tinubos ka na ni Lord. Pero minsan talaga din natin may kakaila. May susulpot at susulpot pa rin. Okay? Kaya nga alam nyo po, no, si Lord nilagay yung mata sa harapan natin because that's our direction to move forward. Kasi ayaw ni Lord na mag-move backward ka. Dapat move forward. Why? Because moving forward means progress.
Okay? So, progress brings growth, and growth leads to enlargement. Amen. Amen? Kaya don't look back kasi hindi ka na babalik dyan. Amen? That's the good news. No, hindi ka na babalik dyan. And I want you to know, sige po, ilabas natin. Ayan. Sige nga, sabay-sabay. Enlargement is impossible without healing. Amen. Sinong gustong gumaling ngayong gabi? Amen, no? Alam mo po, huwag mo nating hayaan na tapalan na lang natin yung bulok. Yung bulok na puso. Kasi kahit anong tapal mo dyan sa bulok, or kahit yung imaginein mo yung inaanay, di ba? Pag tinapalan mo lang, tinapalan lang yan, hindi talaga naman nalinis, hindi naman talaga naalis, bulok pa rin. Okay? Kaya pag tumagal, mas lalong lalaki yung damage. Alright? Alam mo ba, no, mahihirapan si Lord na gamitin ka kapag hindi ayos ang loob mo. Amen. No? At lalong ito po, walang enlargement pagwasak ang puso. Kasi bakit? Dalawa lang ang pwede mong magawa dito. Di ba gusto ina-enlarge ka ni Lord, grabe blessing nun eh. Pwedeng ikaw yung sirain ng blessing or sirain mo ang blessing. Amen. No? Amen. No? Kaya po ngayon mananalangin po tayo. Sige po, let's close our eyes. Oh Jesus, we believe that you are here. Lord, kanina ka pa nangangausap sa amin. Lord, panalangin ko, Lord, that you will saturate every heart, every mind, every body, and every soul, Panginoon, na nandito sa lugar na ito, and even sa online. Lord, kausapin mo po kami. I pray, Lord, talagang tumagos mula sa ikabuturan ng puso namin, Lord God, ang bawat salita mo. And I believe and I declare, Lord God, there will be healing and restoration. Sharabakandeyaraba. In Jesus' name, in this place, wala kang papalagpasin, Panginoon. Lahat makakaranas ng healing from you. Lord, in Jesus' name, amen and amen. Amen. So ngayon po, no, punta po tayo sa verse, no, na pag-uusapan natin. Super ikli lang niya, pero tagus talaga sa puso. Sige, basahin natin. Psalms 147 verse 3. Go. Ayan. So, share ko lang po sa inyo, di ba, ang iksi lang yan, pero grabe po yung message dyan. Okay? So, yung Psalms po, di ba, alam naman natin sa Tagalog, awit, no? Actually, it is a hymn of praise. Okay? Bigyan ko lang po kayo ng context na para maintindihan natin. And thanksgiving. So, pag binasa niyo yung buong chapter na yan, di ba, nagpapasalamat sila. Bakit? Nagse-celebrate po sila ng alam mo yon, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, sa faithfulness niya, especially po toward Jerusalem and Israel. So, itong, inom lang po ako. Ayan, itong time po na to, sinulat niyan after po ng Babylon exile. So, ibig sabihin nun, na-capture kasi sila. Okay, naging alipin sila. So, it reflects a time when Jerusalem had been rebuilt and the people were returning from captivity. Okay lang ba ilabas natin yung 1 and 2? Yan, yung verses 1 and 2. Ayan, sige po, basahin nga po natin. 1, 2, 3, go. Ayan. Di ba pag binasa lang natin yung 3, parang akala natin, oy, grabe, si Lord nag-heal ng broken-hearted. Akala mo broken-hearted yung moment. Pero yung moment po na yan, nagpe-praise nga po sila. Pero nagpe-praise sila sa kabila ng sugatan na pinagdadaanan nila. Okay? Actually po, kakabalik lang ng Israel sa Jerusalem. Okay? Hindi ito yung comeback story na, yes, masaya na agad kasi nakalaya na kami. Alam niyo po, during that time, yung city po wasak. Okay? Yung templo po wasak. Okay, ano pa? Wasak din yung pamilya. Bakit? Maraming namatay, no? Maraming nawalan ng lupa. Ano pa? May mga na-displaced na taon, nasayang na taon dahil, di ba, exile nga sila. Actually, they were also spiritually drained. Okay? Emotionally empty. No? Externally free. Nakalaya sila yet. Yes. But internally, sugatan po sila.
Okay? So may nakaka-relate ba? Ayan. 'Di ba? Alam niyo po, Psalm 147 is not written in the season of comfort. It's written in the season of recovery. Okay? Bago po alam niyo po, napakahalaga nito. Bakit? Bago pa pag-usapan ni Lord ang rebuilding ng walls at city, syempre pinalaya niya ang mga anak niya at gusto nang ma-rebuild yung wall, di ba? Alam niyo po ba, inuna ni Lord, gustong unahin ni Lord ang rebuilding ng puso nila. And even sa atin, bago ka po makaranas ng enlargement, ang gusto ni Lord, unahin ang puso mo, i-rebuild muna niya. I-restore muna niya. Amen? At ngayon po, no, pag-uusapan natin, no, na bago ka i-enlarge ng Panginoon, sabi mo sa katabi mo, kailangan ayos ang puso mo. Amen? So, 3 bagay po, i-share ko sa inyo. No? Unang-una, katotohanan na galing dyan sa verse natin. Sige po, pakilabas. Ayan. He heals the broken-hearted. Amen? Sige nga, claim mo nga. Sino ang broken-hearted dito? Wala nga amin. Ay, meron, no? So, alam niyo po, no? God does not rush you into the future with a damaged heart. Ayaw ni Lord na nagmamadali ka na makuha mo lahat ng mga gusto mo or whatever. Tapos, alam mo yon, basag naman yung puso mo. 'Di ba? Alam niyo po, ang daming promise sa'yo ni Lord. Pero inuuna niya ang puso bago ang promise. Okay? So, 'di ba, yung meaning po, yung number 1 natin dyan, no, to heal here is not just to comfort. Okay? It is to repair kung ano yung nasira. Okay? Kasi bakit? Hindi lang yung sakit. Alam mo yun? Hindi lang basta kinagat ka ng langgam, ouch. Hindi ganon. Grabe po yung nararamdaman nila dito. Durog po sila. Hindi lang sila basta disappointed, pero defeated sila. Yes, nakalaya sila, pero alam mo yung feeling na nakulong ka. Diba? Naalipin ka. Hindi lang sila heartbroken dahil iniwan sila ng jowa. Yes, masakit yun. No? Pero hindi ganon. No? Heartbroken sila. Okay? Kasi bakit? Nawala yung buhay na nakasanayan nila. Okay? Namatayan, di ba? Na-scatter sila, na-loss ang temple, no? Okay? At sa totoo lang po, dahil sa exile experience ng mga Israelites, no? Naging trauma po yun sa kanila. Okay? At yung trauma na yun, ang humubog sa puso nila kung bakit wasak sila. Okay? Alam niyo po, ang nasa mindset lang nila, kailangan ko lang mag-survive. Ganun. Kalala. Okay? Alam niyo po, gusto ko lang maintindihan yung sakit na nararamdaman nila, no? Kasi bakit? Hindi lang siya yung momentary sadness na lungkot ako, ganun. Hindi. It is an inner fracture. Nakita na po kayo ng fracture. Grabe, di ba? A heart na hindi na kayang makomprehend yung sakit. Yung puso na hindi na kayang ma-process kung ano yung nararamdaman niya. Ganun po siya. Okay? So, tanong ko ulit. Sige na, umami na kayo. Ayan. Sino po dito yung nakaranas ng ma-broken hearted? Taas kamay. Hello? Oyo. Inisip nyo kasi hindi pa naman, single pa ako. Hindi po ganun, no? Marami pong form of broken hearted. May pagsaman. Di ba? Alam mo yun, sino dito alam mo yun, hindi ka nakapasa ng exam. Di ba? Merong sakit sa pamilya mo, no? Namatay yung inaalagaan mong aso. Di ba? Grabe yun eh. No? Broken-hearted means nasaktan ka ng malubha sa mga nangyaring sitwasyon, okay, sa buhay mo. Alright? So, alam niyo po, sa psychology, yes. Ayan. So, sabi daw, di ba, dinidescribe nila yung brokenness, no? Sa 3 bagay na to. Pagsapan lang natin. Una, yung trauma. Ayan. Unresolved grief or yung emotional injury. So, ano ba yung ibig sabihin ng trauma? No? So, I don't know kung meron ka nito, pero tonight, papagalingin ka ni Lord. No? Yung trauma daw, it is a deep hurt that leaves a mark on the heart and the mind. Kahit na sobrang tagal na ng panahon, hindi pa rin mawala-wala sa isip mo. Diba? It is a trauma. Ano pa? Pwede mong maranasan. Pangalawa, unresolved grief, no, or loss. Diba yung nakaranas ka na namatayan, diba? Sobrang sakit po, no? Namatayan ka, nakipaghiwalay sa yung, alam mo yun, asawa or boyfriend mo, tagal nyo na. Ano pa? Disappointment, no?
Or ito pa, yung major life change. Okay? May mga bagay na nawala sa'yo. Masakit po, tama? No? So, and pangatlo, emotional injury. It is when something hurts you deeply on the inside. 'Di ba? Parang ito, yung nasaktan yung feelings mo, yung self-worth mo, kahit even yung sarili mo, sinasaktan mo na rin eh. Kasi parang sinasabi, bakit ka ba kasi ganito? 'Di ba? Yung parang tin-question mo yung halaga mo, kine-question mo yung identity mo. 'Di ba? Yung, alam mo yun, nagagets niyo po ako? Hindi lang kasi siya physically, napakaraming form. 'Di ba? 'Di ba? Our sense of safety are damaged. Na parang feeling mo kahit saan ka pumunta, you're not safe. Ganun po yun. Okay? So, pwedeng yung mga bagay na to, no, trauma, yung loss, di ba, yung grief, yung emotional injury, pwedeng nanggaling yan sa words, sa mga sinabi sa'yo ng tao. Pwede rin yan sa mga actions nila, even ikaw, di ba? Or pwede rin yan sa mga events na nangyari sa buhay mo. Okay? Nagigets niyo po? No, parang daming sakit, di ba? May betrayal, harsh criticism, nireject ka, inabuso ka. 'Di ba? Alam niyo po, unlike a broken bone, etong mga sakit na to, okay, hindi siya nakikita. Okay, but it will affect paano ka mag-isip, paano ka mag-aramdam, at paano ka, okay, makirelate sa ibang tao. Amen? Kaya alam mo kung bakit ka ganyan. Kung ba't ganyan yung action mo, especially nung di mo pa kilala si Lord. It is because possible dahil yun sa mga pinagdaanan mong trauma sa buhay mo. Amen? At nag-iwan yun ng marka na matindi. Kaya minsan, nahirapan ka ng magtiwala. Nahirapan ka ng magmahal. At nahirapan ka na talagang makaramdam ng totoong saya. Amen? Alam niyo po, dinescribe dito yung, alam mo yun, yung word na heartbroken in Hebrew word, palabas natin dyan. Sabi dyan, shabar. Sabi mo nga, shabar. Hindi dabar, shabar. Ayan. Diba? Anong ibig sabihin nun? It means shattered into pieces. Labas natin yung picture. Ganyan po. No? Ganyan kalala yung naramdaman nila, yung pinagdaanan po nila. Hindi lang basta may crack, hindi lang basta scratch, pero basag na para bang hindi mo na siya maibabalik. Ganyan po katindi. Okay? So when the Bible says broken-hearted, it is talking about people na pakiramdam nila, wala nang buo sa kanila. Amen? Sila yung mga taong nasa dead end na ng buhay nila. Kung parang wala na, hindi ko na alam anong gagawin ko. Amen ba? Ganyan po, no? Pero alam niyo po, napaka-powerful ng word ni Lord. Dalawa lang, isang sentence nga lang yun, di ba? Di ba? Pero sinasabi ni Lord sa una natin, God heals the broken-hearted. Amen? So ang tanong, Coach, bakit po gusto ni Lord munang pagalingin sila bago i-rebuild yung city? Pwede namang rebuild muna, tapos pagalingin sila. Pwede. Pero hindi yun yung gusto ni Lord. No? Bakit? Kasi ito, because unhealed hearts reproduce pain. Ulitin ko, no? Because unhealed hearts reproduce pain. Alam ni Lord, no? Kapag pinasok nila ang promised land na hindi pa sila magaling, they will rebuild walls but repeat their behavior. Pwedeng makuha mo yung answered prayer mo. Pwedeng, alam mo yun, mapuntahan mo yung mga bagay na gusto mo, makuha mo lahat yon. Pero kung wasak ang puso mo, uulit ka lang din, no? Sa kung paano ka nag-response sa dati. Walang nagamot. Okay? So alam niyo po mangyayari, they will dominate instead of shepherding. They will control instead na magtiwala sa Panginoon. And ito pa matindi, they will hurt others the same way they were hurt. Diba sabi nga, hurt people. Diba? Kaya nga tignan niyo po ito. Ngayon po kayo sa akin. Diba kapag sa relationship, yan, mga gusto niyo, diba? Pag nagjowa ka, tapos pag nag-break kayo, tapos hindi ka heal, tapos pumasok ka na naman sa ibang relationship, ano mangyayari? Toxic. Wow, alam na alam. Ayan, toxic, di ba? Bakit? Kasi hindi healed. Tama? Ayan. Di ba? Alam yan. No? Toxic, di ba? Bakit?
Kasi lahat ng pain na naranasan mo doon sa past mo, doon mo binuhos sa bago mo. Okay? Ganong kalala. So imagine ito, no? Ay, ang daming nakarelate. No, imagine niyo to, no? Papapasukin ka ni Lord sa enlargement ng buhay mo. I don't know, name it, di ba? Ano yung pinagpe-pray mong enlargement? Tapos hindi ka healed sa nakaraan mo. Anong mangyayari? Baka sirain mo lang ang magandang plano ni Lord para sa'yo. Kaya po ngayong gabi, walang papayag, no, na hindi papagalingin ni Lord. Okay? Amen. Amen, di ba? So God is saying, di ba? Alam mo, hindi kita ipapapasok sa next season kung dadalhin mo pa rin ang sakit sa last season mo. Alam niyo po, ang daming nangyari 2025. Tama po, daming heartbreaking moments. Marami ding victories. Pero iba na po ngayon, 2026 na. Okay, wag po nating hayaan. No, sa next season, dala-dala pa natin yung last season natin. Okay? Because alam niyo po, ang puso natin, di ba, ang control center ng tao. Dahil dito lahat manggagaling ang decisions na gagawin mo. Okay? Pag hindi healed ang heart, kahit nasa tamang direction ka pa, guguluhin mo lang yung destination mo. Amen? Are you with me? Amen? So yun po, ano po yung Hebrew word ng heartbroken kanina? Ayan, this time naman po, di ba sabi doon, God heals the brokenhearted. Pag-usapan naman natin yung word na heal. Sige po, labas natin. Ayan. Or ang original Hebrew word po is rapa. Ayan. Sabi po, to completely heal, to restore, to purify, and to make whole. Amen. Sino gusto nun? Amen? Alam niyo po ba, it is the same Hebrew word na ginamit ng Diyos upang ipakilala ang kanyang sarili bilang Jehovah Rapha. Sa Exodus 15 verse 26, sinabi niya doon, I am the Lord who heals you. Wow! Amen. Ang iksi lang ng verse, no? Pero grabe. Di ba? Kasi pangako yun ni Lord. Amen? Sabi niyo nga po, Jehovah Rapha. Amen? Alam niyo po si Lord, di ba, hindi niya naman minimize yung pain natin eh. Actually, gusto niya nga po na pangalanan natin. Kaya nga may mga example ako kanina, may trauma, may grief. Ito yung nararamdaman mo specific. Okay? The psalmist does not say, di ba, na pinagalitan ako ni Lord kasi broken-hearted ako. Hindi, di ba? Hindi niya rin sinabi na wala namang pakialam si Lord na nasaktan ako. Ang sabi doon, He heals the broken-hearted. Di ba? He heals the broken heart. Amen? So, panghawakan po natin yung pangako na yun. Tingin po kayo sa akin. No? Some of you here are functioning. Pa-function ka. Magsaserve ka, nag-work ka, nag-aaral ka lahat. Pero fractured. No? And God is not asking you to pretend you're whole. Okay? Bago kanya pagalingin. Minsan nasabi ko rin to one time, hindi, babalik ako pagka umayos na ako. Yun, di ba? Yung parang, alam mo yun, Lord, saka na pagka feeling ko 100% okay na ako. Well, ang tanong, paano ka ayos pag di ka lalapit kay Lord? Paano ka gagaling pag hindi ka lumapit dun kay Jehovah Rapha, sa healer natin? Di ba? Alam niyo po, feeling natin, di ba, bago tayo humarap kay Lord, dapat okay ka. Pero ngayon, di ba, haharap tayo sa Diyos kasi kailangan po natin ng kagalingan. Okay? Pwede ka pa rin humarap sa Diyos kahit hindi ka pa magaling. Minsan kasi, alam mo yun, bilang leader, di ba, bilang coaches, pastors, or minister, or alam mo yun, padre de pamilya, parang hindi, alam mo yun, nahihiya ka na dapat lagi kang okay. Pero kay Lord, di niya tinitignan yung estado mo. Ang gusto niya, lumapit tayo ng basag sa Kanya at totoo sa Kanya. Amen? Bakit? Anong pangako ni Lord? Siya ang Diyos na nagpapagaling. Amen? He is Jehovah Rapha. Amen? Palakpakan natin sa Lord. Amen? So, number 2. Sige po, palabas. Okay lang po, pakibasa. Amen. Okay lang, ilabas natin yung picture. Yan.
No? Sabi dito, 'di ba? He binds up their wounds. No? Ano ba yung ibig sabihin ng bind? It means po, its original Hebrew, in Hebrew word, no, to wrap. Okay, 'di ba nakita natin diyan sa picture? To wrap, to secure, to protect, and to prepare. Sino po na-experience na yan? Yung lagyan ka ng, alam mo, yung nadapa ka or napilayan ka, tapos di ba nilagyan ka ng benda, ganyan. Kasi bakit? Ang sugat na open lang po is prone to infection. At pwede pong mag-cause yun ng permanent damage. Tama ba? Alam mo po, hindi lang healing ang goal ni Lord sa loob mo. Isa sa mga goal niya, okay, ay isarado ito, di ba? I-wrap ito, i-secure at protektahan. And that's healing. Okay? So that nothing can reopen it again. Di ba? Nothing can destroy you again. Amen? Yun yung gusto ni Lord. Okay, alam niyo ba yung healing, yung sinasabi dito ni Lord ganito? May gagawa lang po kayo illustration. Sino bang pwede? Sige. Hindi, kunwari, malayo si Cedric. Nandun ka, malayo. Ayan. Diyan lang. Di ba parang, kunwari ganito. Hindi, si Lord po hindi ganito na sabi niya, Cedric, pinagaling na kita. Ayan. Hindi po. Sumisigaw si Lord sa langit, sinasabi niya yun. Okay? Alam niyo po, ang sinasabi doon, no? He is kneeling beside the wounded. Lapit ka. Ayan. Diba? So, dito po, no, hindi malayo si Lord. Literal nakatabi at siya yung nag-wrap, siya yung nagko-comfort, di ba siya yung nagsisecure, siya yung nagpo-protect. Amen? No? So, ayun po yung ginagawa na healing ng ating Panginoon. Thank you. Palakpan natin. No? No? So, alam niyo po, no, sino po yung mga mommies na here? Mommies. Ayan, di ba? Ako po ayan, nanganak na rin po ako, no, na CS ako way back 2022. Tas possible, ngayon, pag nanganak po ako, CS ulit. Okay, so grabe po yung, napagrabe. Grabe yung pain, yung sakit pag nawala na yung anesthesia. Pero alam niyo po, nakita ko doon, yung OB ko, di ba nung hiniwa niya yung tiyan ko, hindi niya naman, sige, bala ka na dyan na lumabas na si Zion. Hindi ganun eh. Ano pang ginawa niya doon sa sugat? Di ba nilinisan niya, di ba sinarado niya, di ba alam mo yun, tapos pagkatapos na ma-stitch na ganyan, every week, meron akong follow-up check-up sa kanya para i-check kung talagang close na siya. Amen, nagagets niyo po? Hindi niya po hinayaan na talagang may nakabuka pa or may nakikita pa siyang open wound. Okay? So, ganun din po si Lord. Okay? He cleans out the pain, 'di ba? He cleans out the shame, the fear and the guilt na pwede pang mag-cause ng permanent damage kapag open pa yung wound. Okay, ganun po si Lord sa atin, 'di ba? So, ayan, he wraps it, he secures it with his love and care. Amen. Amen, no? At alam niyo po ba, ganito, sobrang mahal tayo ni Lord kasi bakit? Hindi lang yun yung ginagawa ni Lord, yung sinabi ko kanina. Pero minomonitor niya yung puso natin by sending people to help us, to check on us. Di ba? Kaya yung mga pangungumusta namin sa inyo, hugot your, di ba? Di ba? Nag-chat ka, hello Mars, hindi pala yun, iba yun. Di ba yun, kamusta ka? Ito pala yung Gcash ko. Di ba yung kamusta ka? Di ba? Sino po yung nakakamusta dyan? Ay, baka sabi mo, ako po hindi. Na broken hearted. Di ba? So alam niyo po, yung mga taong nangangamusta sa inyo, it is a reminder, no, na sinasabi ni Lord, anak, kamusta ka? Gusto kong sabihin sa'yo, mahal kita, andito ako. Nag-aalala ako para sa'yo. Amen? Amen, no? So alam niyo po, si God, He is present and compassionate. He is right. Okay? Next, di ba yung kanina, nandito lang si Lord katabi niya habang nahihirapan ka, habang nasasaktan ka, habang gumagaling ka, step by step sinasamahan ka ng Panginoon. Amen? Amen. So alam niyo po, healing in Scripture is often process before product. Hindi po magic ang healing. Agree? No, this is a process. Kaya po, daanan mo to
wag mong takbuhan. Pero please, wag mo rin tatambayan. Okay? So, amen. Okay? So, alam niyo po, healing is not linear, no? They heal. Gumagaling po tayo kapag una in-acknowledge natin, kapag tinreat carefully in a given time and protected from further harm. Amen. No? So alam niyo po, si Lord nagpapagaling siya. Minsan, sino po yung nakaranas? Instant healing. Bilis, di ba? Minsan, dahan-dahan. Pero minsan, di ba, mag-aantay ka ng matagal. But here's the truth, nagpapagaling po si Lord. Amen? So if you're still hurting, di ba, minsan, parang, bakit ganun, coach? Nag-life retreat na nga ako, na-surrender ko, na nakailang sick first na ako, nasasaktan pa rin ako. Gusto kong sabihin sa'yo that you are not faithless. Okay? Sometimes, di ba, naririnig natin, hindi ka kasi nag-pray ng maano, hindi ka lumuhod, hindi ka nag-fasting ng malala. Di ba, minsan may mga ganun. Di ba, parang ang hina kasi ng faith mo, di ba, hindi ka pa magaling. Di ba, minsan may ganun. Ano pa? If you're still hurting, you're not forgotten. Amen? You are not finished. Kahit nasasaktan ka pa ngayon, God is still fixing. Di ba? Alam mo, tinatrabaho pa ni Lord na ayusin ka. Okay? But it's not going to be forever. Hindi pa tapos si Lord. Amen? God binds wound layer by layer. Amen? Claim mo yun. Amen? No? So God does not rip wounds open. He does not rush the process. Diba? He binds them. Okay? Intentionally, gently, and wisely. I wanna tell you, sasamahan ka ni Lord sa healing process mo. Amen? Sabi po Psalms 34 verse 18, the Lord is close. Sige nga kayo po magbasa. 1, 2, 3, go. Amen. He is near to the brokenhearted. Hindi po malayo si Lord. Aalagaan niya ang mga sugat mo hanggang sa ito ay gumaling. Sasamahan ka niya sa mga breakdown moments mo. Sasamahan ka niya sa mga anxiety attacks mo. Diba? At sasamahan ka niya sa panahon na feeling mo mag-isa ka. Okay, tignan niyo po tong picture na to. No? Sige po, palabas. It is a picture of the good shepherd binding up the wound of a lost sheep, carrying it on his shoulder and bringing it back to his presence. Yan din po tayo sa Panginoon. Kaya listen to me. Stop running away when you're hurting. Stop escaping kapag sugatan ka. Di ba? Huwag kang mag-isa. Huwag kang mag-isolate kapag feeling mo wala na ang matatakbuhan. Go to God, di ba, and surrender. Amen? Palakpakan po natin sa Lord. Amen? Are you learning? Amen? May binubuksan na ba na sugat? Naramdaman mo na pinapagaling ni Lord? No? And pangatlo po, and the last, ayan, God ultimately heals through Jesus Christ. Amen? Basahin po natin tong verse na to. Sige po. 1, 2, 3, go. Pa-next slide po. Yan. You know what? This is a clear picture of Jesus. No? Na He doesn't just bind wounds, pero He takes wounds. The healer becomes the wounded one. Kaya kung sinasabi mo, hindi nakaka-relate si Lord sa akin. No. Lahat po ng pain naranasan niya sa cross. You know what? The whole one is broken. Why? So the broken people could be made whole. Alam mo po, nabasag si Lord, nawasak siya. Pag nag-share nga ako ng gospel, sinasabi ko, alam mo ba nawasak, ganito kalaki yung puso natin. Ito yung puso ni Lord, nawasak yun para mabuo yung sayo. Amen? You know what? Our deepest healing is not emotional or physical relief. It is reconciliation with God.
Bakit? No? Kasi yung sin natin, di ba, it breaks us deeper than circumstances ever could. Mas malala yung kasalanan kaysa sa pinakamalalang sakit pwede mong madaanan. Hindi lang dahil na trauma ka or may ginawa sa'yo, pero dahil din sa kasalanan po, kaya tayo ay nadudurog. And this is how God proves to us that He is the great healer. He became the broken one. Kaya kung iniisip mo na, di ba, sabi ko, hindi ka naiintindihan ni Lord, na hindi niya nararamdaman yung sakit na nararamdaman mo, inisip mo, pinabayaan naman ako ni Lord eh. Tignan mo lang yung cross, di ba? At sabihin mo sa akin na pinabayaan ka niya. Alam niyo po, mahal na mahal ka ni Lord, di ba? Na it took His whole body to be beaten and broken just to make you whole. Amen? Jesus was wounded so you wouldn't have to stay broken. If you've never placed your life in His hands, today is the day of healing. Okay? Today is the day of healing. Ngayon mo, di ba mararanasan ang totoong kagalingan na mula sa Panginoon. Amen? Amen. Alam niyo po, ano po yung una natin? Ano yung unang point natin? Pangalawa, pangatlo, tandaan niyo po ito, God never heals us just to make us comfortable. Pinagaling tayo ni Lord para maging instrument din tayo ng kagalingan sa iba. Okay? Tandaan mo din na ang healing, hindi yan instant. It's a process. Okay? Pero si Lord, Amen, sasamahan ka niya sa process na yan. Kung sinasabi mo, Lord, bakit ang tagal? What if that delay is not punishment, but protection for your heart? Amen? Kaya ngayon po, as we end, God wants to heal your heart. And before the enlargement happens, okay, this is the place, di ba, na gusto niya na mag-step in tayo. Ang gumaling ka. Amen? So, mabilis lang to. 3 application lang po in 3 levels. Unang-una, personally. Alam mo, it is a challenge for us. Dalhin mo sa secret place. Dalhin mo mamaya kung paano ka, kung saan ka komportable. Bring God what is broken. Hindi yung mukhang maganda. Stop hiding. Di ba? Parang, alam mo yun, kita naman ni Lord yan eh. Wala ka nang maitatago. Kung may durog at di pa magaling, no, wag ka nang magtago. Now is the time to release it. Now is the time to name it. Lord, na-reject ako. Lord, na-trauma ako. Lord, sugatan ako, nasaktan ako. Release it. And let the healer, let our great healer touch it. Amen? Number 2, corporately. You know what? This is our church. Hindi yung building, but we are the church. And our church must be a hospital, not a showroom. Kaya dyan sabihin mo sa katabi mo, 2026 na, bawal na yung judgmental, bawal na yung nakataas yung kilay, at bawal na yung nagmamagaling. Diba? It is a place, diba, na kung saan hindi tayo yung pa-perfect. Okay, na parang okay tayo lagi. It should be a place where hurting, broken, and struggling people can come to get help and healing. Kaya kung ikaw nasasaktan ka, struggling ka, wag mo nang hanapin yung solusyon sa tao, sa alak o drug or whatever. Balik ka sa church at balik ka kay Lord. Amen? Come to the one who binds wounds. Don't wait until it stop hurting. Amen? And lastly, eternally. Alam niyo po, some healing will be complete only in glory. Na kapag nakasama na natin si Lord, kagaya ng naranasan ni Paul. Amen? But all healing begins at the cross. Stay on the table while God is still healing. Huwag ka nang magpumiglas. Lord, wag yan. Wag, pasay dyan. Ayoko pa yan. Dito lang yan. Wag. Hayaan mo si Lord. Sabihin mo, Lord, here I am. Lord, operahan mo, pagalingin mo, itouch mo lahat ng parte ng katawan ko, ng kaluluwa ko, ng puso ko. Pagalingin mo. Amen. Some of you, pwedeng sinabi mo, nag-pray naman ako, Lord.
pero masakit pa rin. Pero hindi ito yung tawag ni Lord ng instant relief, but enduring trust. Amen? Huwag kang sumuko. Let the wounded healer heal you. So right now po, come on, tatayo tayong lahat. Amen. Right now, kanina sa Psalms 147, di ba? Sugatan sila, durog sila, broken-hearted sila, pero nauna doon sinabi na nag-worship sila kay Lord. Nag-praise sila kay Lord. And right now, we will do the same thing. We will do the same thing. Kantahin mo itong awitin na ito. As if kinakanta mo to sa Panginoon at dinideklara mo ito sa iyong buhay. Sige, this time, sabay-sabay tayong aawit sa Panginoon. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal my disease. I trust in you. I trust in you. Let's declare. And I believe you're my healer. And I believe you are all I need. And I believe you're my portion. And I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Right now, close your eyes. Yarabashika, yarabahande. Come on, just feel the presence of the Lord in this place. Yarabakane, yarabababa. Right now, I invite yarabashika, the great healer, Jehovah Rapha, wounded healer, come. Yaraba, come in this place, Lord. Come in this place, Lord Jesus. Lord, and touch every heart, Lord. Lord, we know that you are here, Lord. Handa ka na magpagaling. Handa ka na, Panginoon, magkandak ng operasyon, ng surgery sa mga anak mo. So right now, kung saan ka komportable, pwede kang lumuhod. Pwede kang pumunta kung saan mo gusto. Come on. Mananalangin ka kung nandyan ka sa online, nasa kwarto ka. Come on, pwede ka rin lumuhod. Kausapin mo ang Lord. Kausapin mo si Lord. Ayaw ni Lord na nakinig ka lang about healing. Ang gusto niya, makareceive ka ng healing. Gusto ni Lord na i-heal ang bawat brokenness ng buhay mo. God wants to bind your wound. In Jesus' name, pumunta ka dito, broken ka. But I wanna tell you, God wants to make you whole again. God wants to make you whole again. Ayaw ni Lord, makita ka na shattered, na basag. Ang ganda-ganda ng plano ni Lord sa'yo. Gusto ka niyang i-enlarge. Pero ayaw niya na ibigay sa'yo ang enlargement kung wasak ang puso mo, kung hindi ayos ang puso mo. So now is the time, mag-one-on-one kayo ni Lord. He is listening to you. Sabihin mo sa Panginoon, Lord,
Lord, ayusin mo yung puso ko. Lord, make me whole again. Make me whole again, Lord. Holy Spirit, come. Holy Spirit, we surrender to you, Holy Spirit, right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Right now, God wants you to be honest. Ano yung pain na dala-dala mo? Ano yung trauma na pinagdaanan mo? Ano yung loss na loss sa'yo? Ano yung iniiyak mo every night? Come on, I'll give you a moment. Release it. Name it. Pangalanan mo yung pain na yan. Huwag mong hayaan na dalhin mo lang yan ng mag-isa. For how many years of your life you've enduring it, sinasarili mo. Akala mo okay ka. Mukha ka lang okay, pero wasak ka na. Pero durog ka na. Ngayong gabi na to, iniimbitahan ka na, Lord, na sinasabi niya, anak, sabihin mo sa akin, I am your healer. I am your father. I will bind up your wounds. I will heal you. But right now, sinasabi ni Lord, just be honest. Just be honest. Right now, I can see that you are holding. Hold mo sa puso mo. Parang nagwawala na siya sa loob, pero pinipigilan mo pa rin. Let it burst, come on. Hayaan mo. Magpabukas ka ng puso kay Lord. Come on, release it. Release it in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, come on, release. Release it. I think some of you, paulit-ulit na rejection ang nararanasan mo. Pakiramdam mo, parang di na ako pinipili. Bakit kahit saan ako pumunta, lagi akong nare-reject? Wala akong totoong kaibigan. Wala nagmamahal sa akin. Yan ba yung lagi mo naisip, even in your family? Feeling mo hindi ka tanggap. Right now, sige, sabihin mo yan kay Lord. Na feeling mo, na-betray ka ng mga taong mahalaga sa'yo. Feeling mo, inabandon na ka, iniwan ka ng nanay mo, ng mga tao sa paligid mo. Feeling mo, ito yung naranasan mo. You failed so many times in your life. Tinatry mo naman yung best mo, parang di naman sapat. Right now, come on, just release it to God and be honest. Ayaw na ni Lord na maramdaman mo yan ulit. Kasi yung mga bagay na yan na naghaharang sa'yo for enlargement, papunta sa promised land. Right now, kung meron ka pa disappointment, na parang di naman ito yung in-expect mo, pero ito yung nangyari sa'yo. Meron kang grief. Come on, say it to Jesus right now. Say it. Say it. Sabihin mo, Lord, nakikita mo yung pain ko. Lord, nakikita mo yung bawat iyak ko sa CR. Pag sa gabi, mag-isa na lang ako. Yung unan ko na saksi sa lahat ng pain. Alam mo, saksi din si Lord. Kita ka niya. Kaya ngayon, may mga panahon, may mga gabi na hindi ka nakakatulog kasi binabalikan ka ng trauma na yan. Binabalikan ka ng sakit na yan. Binabalikan ka ng mga alaala na yan na hindi maalis-alis sa'yo. Come on, release it. Yarabakande, yarabashika, yarabababa. Release it in Jesus' name. Come on, pangalanan mo yan. Pangalanan mo yan. I wanna tell you, Jesus, come close to the broken-hearted. Kaya kung basag na basag ka na ngayon at umaamin ka, katabi mo ang Panginoon. Nakikinig siya sa'yo. Nakikinig siya sa'yo. In Jesus' name, in Jesus' name. And right now, I'll give you a moment. Kanina may binigay sa inyo na susulatan. Ilista mo yung mga tao na nasaktan mo at yung mga tao na nakasakit sa'yo. I wanna tell you, tonight is the night. Kung gusto mong gumaling mula dyan sa lahat ng hurts, sa mga tao na sinaktan ka at nasaktan mo rin,
Now is the time to release forgiveness. Pwedeng sabihin mo, hindi nila deserve. Hindi nila deserve yung kapatawaran ko. Pero alam mo, yes, pwedeng hindi nila deserve, pero hindi mo rin deserve. Dahil si Lord pinatawad niya tayo. But you know what? Hindi nila deserve at hindi mo din deserve. But right now, deserve mo ang kagalingan at kapayapaan ng Panginoon. So just be honest. Just be honest, and now is the moment to release forgiveness to that person. Sino yung sinulat mo ngayon? Pinapakita sa'yo ni Lord. Yung mga taong nakasakit sa'yo. Pinapakita ni Lord yung ginawa niya sa'yo. Pwedeng na-abuse ka. Pwedeng namolestya ka. Pwedeng may maraming masasakit na binitawang salita sa'yo. Come on. Pinapaalala ni Lord yung moment na yan, yung sakit na yan. Binabalik ka niya sa moment na yan. Pinapaalala sa'yo ni Lord ang tao na yan. But then sinasabi ni Lord na anak, pakawalan mo na yan sa rehas ng puso mo. Tama na ang pagbitbit sa kanila. Tama na ang pagkulong mo sa kanila. Narito ang susi, anak. Narito ang susi at hayaan mong palayain na sila dyan sa rehas ng puso mo. At hayaan mong mag-release ka ngayon ng kapatawaran sa mga tao na yan na nakasakit sa'yo. Sige, come on. Come on. Feel that pain. Feel that. Release that forgiveness to that person. Release that forgiveness. Sige, sabihin mo, kung nanay mo yan, sabihin mo, pinapatawad na kita. Sige, kung ate mo, or sino man, ex mo, whatever it is, kaibigan mo na niloko ka. Come on, sabihin mo, pinapatawad na kita. Come on, say it. Say it. In faith, in Jesus' name. And now is the time to ask, who want to release also forgiveness sa sarili mo. Dahil sa paulit-ulit na pagkondena mo sa sarili mo, si Lord pinatawad ka na, pero ikaw hindi mo mapatawad ang sarili mo. Come on. Patawarin mo na ang sarili mo. Huwag kang maging harsh sa sarili mo. God wants to heal you. God wants to forgive you and to restore you. Kaya ikaw din, patawarin mo na ang sarili mo. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I pray that in Jesus' name there will be restoration and relationship, Jesus. I pray, Panginoon, there will be breakthrough, Panginoon, sa mga relasyon, sa pamilya, sa kaibigan, Lord God, or sa kung sino man, Panginoon, na nakasakit sa amin, sa mga anak mo na ito. In Jesus' name. Right now, mananalangin tayo sa Lord. We will pray in every part of our lives na kinakailangan pa ng kagalingan. Right now, we will pray for the healing of the mind. Sige, come on. Can you touch your head right now? In Jesus' name. Marami dito sa atin nakakaranas ng anxiety. Marami nakakaranas ng mga tormenting thoughts. Hindi ka makatulog sa gabi. But right now, pinapalitan ng Panginoon lahat ng takot na yan, ng peace. In the mighty name of Jesus, pinapalitan ni Lord ng wisdom, ng clarity. Yaraba. Come on, in Jesus' name, there will be healing flow. May mga sumasakit ang ulo araw-araw. Come on, pinapagaling ka ng Panginoon. Receive that. In Jesus' name, pinakaranas dito emotions niya. Come on, touch your heart right now. Lord, tanggalin niyo po yung bigat sa puso. Tanggalin niyo po yung numbness, Lord. Lord, I pray that your healing hands will touch every heart right now. In Jesus' name, Lord, may mapupunutan ng tinik. May mapupunutan ng sakit ngayon. May kagaling, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. And lastly, right now, we will pray for our physical healing. For our physical healing, for our physical body. So if you're that person na may iniinda ka sa katawan mo, come on, can you touch it? I don't know, pwedeng sa tiyan mo yan, sa tuhod mo, sa high blood, sa mata. Come on,
Kung yan ang nasa prayer list mo, or pwedeng may mga tao kang kilala na kinakailangan ng kagalingan, pray, pray, pray right now. In the name of Jesus, healing flow, healing flow. Come on, healing flow, Lord. We rebuke, Panginoon, yung mga allergies. In Jesus' name, we rebuke, Panginoon, Lord, yung acid reflux in Jesus' name, Lord. May mga high blood, diabetes, Lord, mga sakit sa tuhod, Lord. In Jesus' name, healing will flow. Healing will flow. Lord, merong mga kababaihan nakakaranas ng pikos. Sa pangalan mo, Jesus. Yara, baba. Come on, pinapagaling ka na ni Lord. Lord, healing is flowing in Jesus' name. In Jesus' name, meron dito, may mga bali sa buto, sugat, psoriasis, whatever it is, mula labas hanggang loob. Come on. Gusto kang pagalingin ni Lord at palayain mula sa sakit na yan. In Jesus' name, in Jesus' name. And right now, meron dito, ang tagal nyo nang nananalangin mag-asawa. Gusto mo magka-anak, gusto mo magka-baby. Or until now, hindi sinasagot ni Lord for whatever reason. But you know what? Nothing is impossible kay Lord. God can heal your womb. In Jesus' name. Yarabababa, come on. If you're that person that you're still praying, Lord, gusto ko nang magkaanak. Lord, in Jesus' name, heal. Heal every womb in Jesus' name right now. Lord, right now, we claim it, Lord God. Lord, ikaw ang magbibigay. Panginoon, ikaw ang magpapagaling. You will make them able, Panginoon, to give birth in Jesus' name. In Jesus' name, receive that. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Right now, pinagaling ka na ng Panginoon. Kung meron ka pang natitira na parang naiwan pa, na masakit, just continue to surrender it to the Lord and allow Him to bind your wound. Allow Him, trust Him in the process. In Jesus' name. Ito ang pangako ni Lord. Nakaranas siya ng hapdi at hirap. Walang pumansin sa Kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay na inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Claim it. Pinagaling ka na ng Panginoon. And right now, we will declare this. Sabihin mo, I am healed. I am not broken. God restored me. My wound will not become my identity. Ngayong gabi na to, magmamahal ako ulit. Magtitiwala ulit ako sa Diyos. And right now, declare that Jesus makes me whole again. Amen. Lord, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa healing. In Jesus' name, thank you because you're the God who heals the brokenhearted and binds up our wounds. Thank you, Lord. Dalangin ko, Panginoon, that you will seal every wound in Jesus' name, that you will seal this moment, that never again babalik kami sa lahat ng pains na yon in the past. Kasi we will look forward sa enlargement na gagawin mo sa amin. Lord, nakatingin kami, Lord God, sa rebuilding, Lord God, sa malaking bagay pa na i-establish mo sa buhay namin. Salamat, Lord. Salamat, Lord. I pray that you will protect, Lord God, what you healed tonight in the mighty name of Jesus. Come on, sabihin mo nga, just praise Jesus. Come on, just praise Jesus. Thank Him, thank Him. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Good evening, everyone. Naka-receive po ba ng healing ang lahat?
Sige po. Sino po gusto makareceive ng healing sa finances nila? Magsabi po ng malakas na amen. Woo! Ayan. So, good evening and happy seeking everyone. Let me share you my short testimony. So, by the way, my name is Marvin Garcia. I am from Bacoor. I'm here to testify the goodness of God sa buhay po namin. So, sa verse po, ito po yung verse natin. Mamaya po malalaman nyo bakit. So, ever since the days of your ancestors, you have scorned my decrees and failed to obey them. Now return to me and I will return to you, says the Lord of heaven armies. But you ask, how can we return when we have never gone away? Should people cheat God? Yet you have cheated me. But you ask, what do you mean? When did we ever cheat you? You have cheated me on the tithes and offerings due to me. So you are under a curse, for your whole nation has been cheating me. So bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven armies, I will open the windows of heaven for you. So I will pour out a blessing so great, you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. Sabi po sa Malachi 3:7-10. Lahat po yan, normally, nadaanan na po natin yan, tama. Pero ito pong verse na to, pinadaan po sa akin actual ni Lord. So, 2025 is one of our toughest year in doing business and one of the very solid year in terms of finances. Bumuhos po talaga ang pagpapala ni Lord sa family and business po namin. Nagbukas po talaga ang floodgates of heaven. Also, in terms of giving, I can say na 2025 po talaga ang stretching years namin in terms of tithes. First fruit, obedience sa Lord, supporting the body of Christ and His mission, at marami pa pong iba. In terms of spiritual maturity, 2025 din po ang masasabi ko na best year ko in terms of relationship sa Panginoon. Prayer life, devotion, personal and spiritual, ito rin yung year na maraming instruction si Lord sa amin, madaming pagkausap, madaming obedience na nilakaran, and all glory to God. Madami rin pong unfolding, maraming unlocking, madaming revelation po ang Panginoon sa amin, sa akin personal. But come this last quarter of 2025, unti-unti nag-die down yung fire ko. Tinamaan ng complacency, maraming rants. I am already mocking man of God. Nagkaroon ng entitlement, masyadong mataas ang tingin sa sarili, etc. Marami pang iba. Hindi naging maayos ang puso ko pagpasok ng fourth quarter of 2025. It came to a point na nagkaroon pa ako ng suicidal attempt. Naging stubborn ako sa finances. Naging madamot ako sa Panginoon na feeling ko akin ang lahat ng pera na kinita ko. And I'm already robbing God sa pagde-delay or pag-hold ng tithing. Tinap din ako ng leader ko to testify sa giving, pero instead, pinasa ko sa asawa ko ang responsibility. Sa utak ko, ba't ako magte-testify dyan? Stubborn nga ako at may rants ako, ganyan, etc. In short, naging matigas po yung puso ko. Pero despite of that season na dinadaanan ko, I'm still reading my Bible. Pinipilit ko yung sarili ko na labanan yung season na yon, and I know deep inside my heart, I need healing from the Lord. May problema ako na dapat ayusin at walang ibang makakatulong kundi ang Diyos natin na buhay na nagpapagaling ng karamdaman natin. Amen? I'm still going to church at Sundays at alam ko sa sarili ko na hindi ako okay, pero lumalaban po ako. Unti-unti, nararamdaman ko na nawawala na ako sa purpose. Until the end of 2025, last Sunday of 2025, I go to the church intentional. Sabi ko, Lord, this is the last Sunday of 2025. Ayoko tapusin ng taon ko na malayo sa'yo. Ayoko tapusin ng taon na ito na sira ang relationship ko sa'yo. I prayed to God. I prayed to God for healing. I pray na ibalik niya ako sa purpose. Panalangin ko ang healing ng Lord na dumaloy sa akin. Walang iyak, walang pagluhod, pero yung puso na fully surrendered sa Panginoon ang inoffer ko, I am praying for connection sa Lord. Right that very moment, nakaramdam ako ng healing. At nangusap si Lord sa akin. Nung inayos ng Lord ang puso ko, nagkaroon ulit ako ng opportunity to walk sa calling ni Lord sa akin.
I receive an instruction sa Lord in terms of finances, in terms of giving, and we obeyed. Sobrang blessed, sobrang saya ng puso ko dahil binalik ako ng Lord kung saan niya ako tinawag. Binalik ng Lord yung purpose at joy sa puso ko in terms of my calling as a kingdom financer. My encouragement to everyone here listening, mapa-onsite man or online, continue to show up. Kahit anong sitwasyon mo, continue to give kahit masakit na. May purpose si Lord, bakit kanya pinapadaan sa season mo na yan. My last verse to share to you na binabasa akin ng Lord habang nagde-devotion ako kaninang umaga, and binanggit din to ni Coach Reg, Exodus 15:26. He said, if you will listen carefully to the voice of the Lord, your God, and do what is right in His sight, obeying His commands and keeping all His decrees, then I will not make you suffer any of the diseases I sent on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Realization ko po kaninang umaga, malinaw sinasabi ng Diyos, obey His commands and keep all His decrees, and He will not let us suffer sa kahit anong diseases, kahit anong bagay yan, including the finances. We have the God who heals, the God who restores, but the Lord needs our obedience. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kabilang na din po ang finances. Amen? So, let us pray. Let me pray for you. Pikit po tayo at yumuko. So, Lord, we honor you with our finances. Hindi lang 10%, kundi pati na din po ang 90% na pinagkatiwala mo po sa amin. I pray that you will increase not only our financial, but sa lahat ng aspeto ng buhay namin, i-increase mo po, Lord. We trust you for everything, Lord God. Use us sa purpose na binigay mo po sa amin. In Jesus' name I pray. Amen. Marami pong salamat. Sa mga nasa online po, may flash po sa screen para po makapagbigay po tayo ng ating tithes and offering. Sa mga nasa on-site naman po, may iikot po dyan ng mga pogi at magagandang usher. Maraming salamat po. Happy seeking and happy giving, everyone. To God be all the glory. Amen. Praise God. Sige po. Sino dito healed na? Amen. Amen. Sino dito na-restore ng Panginoon? Sige, okay lang po ba? Sisigaw tayo ng malakas na, I am healed. Amen. Sige po, once again, palakpakan naman natin ng Lord sa buhay ng ating giving exhorter. Sige po, palakpakan natin ng Lord sa buhay nila. And of course, our preacher this night, palakpakan natin ng Lord sa buhay ng ating coach, Regina Sato. Amen. And with that po, ayan, it's time for us to reflect. Ayan, and we have our prayer, if we have prayer manuals po, ayan, pwede niyo po doon isulat ang inyong reflection, ano po ang natutunan ninyo this night po sa ating pong Seek First, sa ating pong third night po ng ating Seek First 2026. Yes, and this will be our third night, no? And there's 2 nights more to go. Sino po rito excited sa gagawin pa ng Lord? Amen. Amen. With that po, no, meron po kayong sinulat dyan sa inyong prayer prayer paper. Pwede nyo po yan idikit sa ating Spiritual Awakening Wall after po nito. And we also have prayer booth po, located yan sa ating office. Pwede po kayo pumunta, magpa-pray at naghihintay na po ang ating prayer partners to pray for you po after this. And with that, meron po tayong food na inihanda ang ating kitchen team. Sige, palakpakan naman natin ng Lord. Let's appreciate them. And that's all po. Sige po, okay lang po ba mananalangin tayo? We will end this in prayer. Tatayo po tayong lahat. Ayan. Ayan, Sige po. sige po, let's pray po. Yes, Lord Jesus, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa gabing ito. Panginoon, Lord, and Lord, we believe that this night, Lord, meron kang mga pinagaling na puso. Meron kang mga Panginoon, na mga tao, Panginoon, na ni-restore, Panginoon, ni-recover, Panginoon, at ni-revive, Lord Jesus. Lord, we believe that this night, Panginoon, nagsagawa ka, Panginoon, ng matinding operation, Lord, at Panginoon, hinil mo, Panginoon, yung mga tao, Lord, na may merong malalalim na sugat, Lord, sa puso nila, Panginoon. Lord, we believe that you are our God, you are, Lord, our Jehovah Rapha.
our God who heals, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, for this night, Lord Panginoon, Jesus. nagsagawa ka, Panginoon. Panginoon, Lord, sineselyuhan namin ito, ang panalangin ito, Panginoon, sa banal mong dugo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy seeking po, everyone!